Iho, you shouldn't be here. Di ba nag-usap na tayo? Magbabakasyon ka muna and I'll take over the company. Ikaw ang dapat na wala dito, Ma. You're retired, di ba? You're supposed to be the one enjoying your time. At ano, pabayaan ko malugmok ka dyan sa sitwasyon mo? Tignan mo nga yung sarili mo, Raymond. Ano ba nangyayari sa'yo? Till now, di pa rin ako makapaniwala na gawa ni Charlene to. Ano pa bang kailangan gawin para matauhan ka? Bakit niya nagawa to, ba? Bakit niya ako napalitan agad? Tagal ka na yung pinalitan. Hindi mo lang alam. Eh, but we were in love, Ma. Yun ang iniisip mo. Pero kay Charlene, ginamit ka lang niya. Still, hindi pa rin ako makapaniwala kaya niyang gawin to. Raymond, anak. May anak ka pa, si Libby. Please, don't waste your time. Kakaisip ko ang ginawa sa'yo ni Charlene. Wala ka nang magagawa. Mahal ko yung asawa ko. I just can't give up. At pag pinaglalaban mo, ikinuha na nga ng iba. Mas makakabuti sa'yo, magsimula kang muli. Paano? Well, begin with a clean slate. Makipag-meeting tayo kay attorney. Let's ask him kung anong grounds na pwede nating isampa kay Charlene para sa annulment niyo. What are you talking about, Ma? Annulment? Yes, Raymond, kailangan harapin mo ang realidad. There was no marriage between you and Charlene. Lahat yon pagpapanggap lang. Isang palabas. So, therefore, walang saysay. Kakaiba talaga yung mga kilos ni tatay ngayon eh. Parang ang dami-dami po niyang tinatago sa akin. Di ko alam anong kinakatakutan niya na malaman ko eh. Tsaka si Miss Divina, parang ang dami niya rin alam tungkol sa amin. Kaya po, Soy, wala na bang nabanggit sa inyo si Mang Dado? Wala naman. Eh, kung alam nalaman na magkakalala sila dati ni Divine eh. Kaalala rin po ako kay tatay eh. Kasi parang nasa stress na rin po siya. Kaya pinili ko na lang po munang manahimik kaysa magtalo kami. Pero, ako-curious ka sa nangyari. Oo. Hindi ko mapaliwanag pero yung mga nangyayari kasi parang konektado sa tunay kong pagkatao. Ibig mong sabihin sa totoo mong nanay? Oo. Hindi ko lang alam kung paano pagdidugtong-dugtungin. Ang dami pa kasing tanong na walang sagot eh. Bernard, lumiliit yung mundo ko eh. Ayaw akong tantanan ni Divina. Hindi ba panahon na para magsabi ka ng totoo? Ipagtapat mo na sa kanila, lalo na kay Princess. Karapatan niyang malaman kung sinong nanay niya. Pero kung ibang naging nanay niya, madali para sa akin. Ayoko kay Divina kasi wala siyang pagmamahal sa anak niya. Baka naman nagbago na. Hindi. Hindi mapapabuti ang buhay ni Princess sa babae yun. Yun ba talaga ang dahilan? O ayaw mo lang mawala si Princess sa'yo? Dado, hindi habang buhay, maitatago mo ang totoo. Pinalayo ko si Princess sa kanila lahat. Eh baka naman ang loob ng anak mo lumayo sa'yo sa kaganyan mo. Mag-isip ka na mabuti. May kutob ako na may alam talaga si Miss Divina. Ba't di mo lapitan? Ikaw na mismo kumausap nga. Paano? Hindi naman po kami close nun. Mama si Princess Justin. Mas kinakampihan pa nun sa Libby. Pero, parang masama ugali nun eh. Ayoko rin pong saktan si tatay. Nakikilos ako nang hindi niya alam. Gusto ko pa rin pong respetuhin yung kagustuhan niya. Magtitiwala ako sa kanya. Paano naman yung curiosity mo?
Kuya Pusoy, bakit? Yung van! Naalala ko! Hindi ako pwede magkamali. Diyan sa van na yan, sumakay si Libby nung araw nung sinabi niya nakidnap siya. Sigurado po ba kayo, Kuya Pusoy? Oo naman, Princess. Hindi ko makakalimutan yung sticker at yung plate number. Diyan nga sumakay si Libby. Sa tingin ko nasasaktan pa rin si Raymond, pero kailangan niya pagdaanan yan. Pero hanggang kailan? Gusto ko kasi tuluyan na niyang makalimutan niya Charlene na yan. Ako din naman, tita, pero nakikita niyo naman, ginagawa ko naman lahat na makakaya kong gawin. Pero I don't think it's enough. Kanina nga, kinumbisi ko siya na ipaanal yung kasal nila ni Charlene eh. O ano sinabi niya? Eh parang hindi niya nagustuhan yung idea eh. Well, siguro parang mas okay na rin na hindi nanggaling kay Raymond yung balita. What do you mean? I think mas mabuti kung manggaling mismo kay Charlene. I like that. But how? Pero Kuya Pusoy, pwede namang maraming van na may sticker na ganyan. Oo nga po, Kuya Pusoy. Mahirap mang bintang. Hindi, maniwala kayo sa akin. Hindi ko makakalimutan yung van na yan. Dahil sa van na yan, muntik nang magkasira-sira ang buhay natin, Princess. Kung yan nga yung van na sinakyan ni Dina, yan yung magiging link natin kung sino yung kasabot niya. Teka, alis na yung van. Anong gagawin natin? Sundan natin. Teka, hindi ba yung delikado? Wala na tayong oras. Oo, huwag natin pakawalan. Tara. Teka, dali.